ang Germans frank yan eh. 'Di ba? Very Very direct. direct. Oo. So pag nag-comment sila minsan masakit pero sa kanila parang comment lang pala 'yon. Oo. Tayo naman masyadong madamdamin, masyadong sensitive. Oo. Ito ang Pinoy Husbands Podcast. Ako si Paul. Ako ay isang spiritual marriage coach. Meron akong 3 anak at meron akong German-British wife. Ako naman po si Norbert, bagong kasal at napakasawa ko po ay isang magandang German na babae. Ayan. Welcome to our show. Dito po sa show namin, pag-uusapan natin kung paano maging better husbands para sa ating mga foreign wives. Paano natin i-navigate yung mga differences sa ating kultura para ma-improve yung buhay mag-asawa. At sa ating episode ngayon ay pag-uusapan natin ang language barrier. Ayan. Yan, magandang topic yan. Yes. Ito ba ay nakakatulong or mas nakaka-challenge sa ating mga buhay? So welcome po sa aming episode ngayon sa Pinoy Husbands Podcast. Ayan. Norbert, ano nga ba talaga ang challenge for you, no, nang nag-aral ka ng German? Oh my goodness, Paul. So, para po for context lang po sa mga nakikinig at sa nanonood sa atin na, so, kasi I got married dito sa Germany. So, bago ka makapunta ng Germany, part ng requirement already sa, sa documentation, sa process na mag-aral ng German sa iyong motherland. So, nag-aral ako ng German, ng A1 German, basic German sa Pilipinas. Okay. So, doon pa lang, akala ko na, maning-mani ito. Yes. Akala ko lang pala. Akala mo lang yun. Maling akala. So, ang nakakatawa pa doon, nung natapos ko yung A1 ko doon sa Pilipinas, during the pandemic pa noon, akala kong galing ko na mag-German. So, parang ang yapang ko pumunta dito nang dumating ako sa dito sa Germany, akala ko alam ko kung ano ang Frühstück, So, alam ko yung sa grocery pero hindi pala siya hindi talaga. Hindi mo pala alam. So yun, the overwhelm is real and the struggle was real. So talagang hindi ko in-underestimate ko yung language. So, wow. Yeah. Ikaw, paano ba yun sa'yo? Di naman sa China mo naman na-meet yung asawa mo. Yes, so, paano ka nag-aral ng German? Actually, ang funny story dun sa side namin is that yung nag-meet kami sa China, no, ang language namin noon is English. Kasi parehas kaming foreigners. So, mas madali yung transitioning. And syempre, half British naman si Stephanie. So, yung communication namin is using English. So, wala naman problema. Natuto kaming mag-aral ng Chinese kasi nandun kami to learn more about Chinese. Iba rin yun. Iba rin yun sa German language na as in magkaiba talaga sila. In terms of, kasi sa Chinese, merong tones. Pag magsasalita ka, same language pero different yung intonation. At sa German naman, ibang-iba talaga yung sentence grammar niya, no? Sa atin. Yung structure. Ang structure niya. Kasi ang pagkakalam natin always, yung subject, verb, di ba? Tapos object. Di ba ganun yung usual na English structure ng sentence. Pag sa Germany naman, ang nangyayari is yung verb napupunta sa huli. Sa huli. So, doon ako talaga hirap na hirap. Oo. Sino ba naman ang hindi nahihirapan dyan, di ba? Yes. And yung articles niya, hindi lang di ba? Yeah. Oo. Kaya mahirap. Tatlo yung articles niya. And ang ma-add ko lang din doon, yung Filipino pala, meron ding sariling challenges, no? Alam mo naman yan, sa Tagalog, di ba? Kasi sa atin pala, di ba meron tinatawag na prefix tsaka suffix? Sa atin may infix. Yung sa gitna yung nagdadagdag ng letters. Talaga? Hindi ko na-realize yan, ha? Kunwari yung, di ba pag kain is, eating, di ba? Yes, kain. yes. Oh. Pero pagka binigay mo siya as a command, di ba? Kumain ka na.
Di ba? nga, Yung no? nasa infix yun, di ba? Oo. Yun yung sabi ng isang missionary friend namin na yung challenge nga sa Pilipino, iba din eh. Parang wala rin Makes siyang sense. masyadong rule. Tapos, kumakain. Di ba? Oh. Kumakain ka na. Oo, di ba? Or ibang ano rin yun. Ibang, sa infix din yun. Pero hindi mo naman sabi, hindi siya pareha sa umiinom. 'Di ba? Uminom. So, yung bang hindi laging pareha. So, minsan kailangan mo ring i-memorize yung mga words. So, dun sa language pa lang may challenges na eh. So, I think yun yung naging experience namin. Wow. Mag-asawa. Talagang mysterious. Hindi naman mysterious. Pero talagang nakaka-interesting yung journey ng language. So, ako oh my goodness. Sa aking experience, nag-aral ako sa isang Chinese school. So, nung bata ako, nag-aral na kami ng Mandarin. Pero hindi ko siya talaga nagamit as in, because hindi naman ako nag-speak ng Mandarin. Yes. Pero dahil dyan, akala ko madali na lang yung German. So, parang yes, kasi parang may muscle memory na, okay, new language, di ba? Pero, pag execute na, talagang kasi nga, ibang-iba ang structure, you have to unlearn the thing. So, parang stretching lang pa lang yung aking Chinese language education. Yes. Pero nakita ko din sa pag-navigate natin ng journey sa language, I also realized na iniisip ko din ang aking sariling language, yung other tongue the way ko. you think, no? Yeah, oo. Yeah. Kasi, like, kunwari, pag nagpe-pray ako in English, hindi naman ako nagpe-pray in Bisaya. What? Diba? Really? Oo. Wow, okay. Kasi hindi siya, hindi lang ako, I did not grow up like that. So, interesting. Si Steph kasi ganyan din eh. Mas parang yung spiritual language niya is English. Oo. So, di ba, like, ano naman in the spirituality sense naman, then I also have a spiritual language in English kasi doon din ko naman na parang na-encounter ang buhay ni Jesus in a very deep way. Okay. So it's natural lang siya, pero of course. So the expression of the language is very it's an interesting journey for me kasi ang the way you express yourself actually matters, 'di ba? So ako honestly nahihirapan ako sa pagse-switch minsan kasi nag-iisip ako ng Bisaya, tapos nakikinig ng Tagalog, tapos nagsasalita ng English, tapos you're in a German environment. So, at the end of the day, talagang pagod yung ating... hindi ka ba relax, no? Oo. Kasi nag-iisip ka ng Bisaya, tapos English yung kailangan mo sabihin, tapos ngayon German na... Kaya doon tayo medyo nagkakaproblema na sa ating communication sa ating asawa. Kasi, anong tawag dyan? Nalilito ka na. Oo. Siya din. Challenging din yung relationship. Siya din, ano? Oo, siya din. And to add to that, tsaka to also realize na minsan kahit nga English 'di ba, mag-uusap tayo ng English within our spouses, hindi pa rin kala mo English na kahit na English na yung pag-uusap niyo, nagkakaintindihan na kayo, pero hindi pa pala. Parang meron pa ring mga barriers kahit sa English, 'di ba, no? Parang the way you say yung isang expression, minsan hindi na naiintindihan eh. Oo. And nakakatawa din kasi na-notice ko, not just with my wife, but sa German language in general, pag may mga moments na may mga expressions kunwari, tapos nakakatawa siya in German, pero pag in English mo, talagang hindi siya mag-make sense. So may mga ganun din, di ba? So parang nasa grupo kayo, nag-uusap, tapos nagtatawa na silang lahat, tapos ikaw parang hindi mo siya mag-gets. Kasi pag translate into English, talagang hindi mo siya talagang... Hindi talaga siya nag-work. Hindi nag-work. So parang na-realize ko din na sa language din natin, may ganun din. Di ba? Hindi rin sa kanila parang hindi nila mag-gets yun. Oo. Then
then hirap din ako mag-translate kung ano ba siya in English, ano ba yung closest na translation. Ang isang experience ko dyan, naalala ko, kasi yung mga Pinoy, tingin ko Bisaya ganun din. Yung bang pag nag-oo tayo, yung ano lang, sa kilay lang. Nare, minsan parang nasa Pilipinas kami noon, 2011, minom ako ng tubig. Tapos tinanong niya ako ng yes or no. So, ang sabi ko lang, gano'n lang. Tapos parang hindi niya nag-gets yun. Kinaas ko lang yung kilay mo. Kinaas ko lang yung kilay ko. Oo na pala yun. Hindi niya mag-gets. Sabi niya, what did you say? Gano'n. Tapos yung napansin din niya, yung mga kaibigan ko doon, gano'n din. Parang, bukas sige. Gano'n. At sa kilay lang yung usapan na nakita ko na, yun nga, pag tayong dalawa nag-uusap, tas kasama yung mga asawa natin, siguro hindi nila agad makakapture yung ganung Kaya pala si Sophie nag-ano sa akin minsan, sabihin, so Norbert, what's your answer? Pero in my head, nag-answer na ako. Kilay lang yung kilay lang. So, hindi niya nakita. So, hindi sabi nakita. niya, I asked you a question, and I'm like, oh yeah. So, like, yun pala yun. Yun yung isa sa mga challenges na napapansin ko. And I think yung nag-usap kami ni Steph recently. Sa Victory kasi merong message before na you cannot outgive God. Ganyan. So sabi ko, meron akong isang kaibigan na parang hindi naman parang yung experience ko sa kanya, nag-outgive kami sa isa't isa. Parang may binigay siya, magbibigay din ako. Pero out of, really gusto ko lang kasi parang gusto ko makita niya na, okay ako, I can be dependable, ganyan. Pero parang yung kinewento ko sa kanya yun, kasi ginamit ko yung word na outgive. Outperform or just overflow what he gives. Parang dating kay Steph, negative. Parang more of competition. So, hindi yan na-feel yung gusto kong iparating na taos-puso yung pagbibigay mo. Taos-puso yung pagbibigay na gusto ko talagang makita niya na I'm here. I'm dependable. I can be trusted. Yung ganun. Pero hindi ko siguro in-explain sa kanya yung pag-explain ko sa iyo ngayon. Kasi more of a reflection So I think with that, yung arguments talaga darating. Hindi mo maaalis yun na magkaka-argument kayo. Lalo na pagka yung mag-asawa mo is foreigner na hindi alam yung mga ganitong body language, yung sa kilay, di ba? Yung hindi alam yung parang quirks tsaka yung social norm ng Pilipino. At I think that at the same time, ganun din sa kanila. Kasi minsan, ang napapansin natin, para bang, syempre, ang mga ang Germans, frank yan Di ba? Very direct. Oo. So, pag nag-comment sila, minsan masakit, pero sa kanila, parang comment lang pala yun. Oo. Tayo naman masyado madamdamin, masyado sensitive. Oo. Masyado bang konting lang Oo, parang yun na. Ang na-realize ko din kasi na sometimes nakakalimutan ko din na yung asawa ko hindi din siya first language English speaker. So iba yung English na na-learn nila. Pareha lang naman ng English grammar, hindi naman change yan. Pero iba yung exposure nila sa English yung in terms of like how they learned it and how they use it compared to how we learn it. And so may mga expressions na kailangan kong parang i-explain din kung ano ang pinanggagalingan ng certain expression in English para maintindihan niya na okay, and ganun din sa German. So kunwari sa mga German, mahilig sila sa mga expressions na may mga kinalaman sa animals. Ang daming mga animal references. So parang ako, bakit ganyan? So then ini-explain niya sa akin like, kaya pala. Kasi naman sa Pilipinas wala naman tayong fox. Hindi naman natin ano yan. Matututunan yun. Magigets ko ano yun. Kasi, ano yun, bakit ba kailangan ng fox or yung mga animals na na wala sa atin. Of course, di ba? Like, so yun ang mga... Isang expression na alala ko doon yung pag nagpapawis ka. I sweat like a pig. Sa English pero ich weine eines... ano ba yun? I sweat like a pig. Ich weine ich schwitze eines Schwein. Para I sweat like a pig nga. Pero hindi naman nagpapawis ang mga baboy. Sa Pilipinas.
'Diba? So Oo. mga ganun. So parang, Yeah. so I think ikaw kung hindi lang naman sa spouse mo so may reading mo sa kaibigan niya, Yeah. so sa culture, so you have to really um you have to be adaptable and to be very unoffendable, kumbaga, in terms of like this, na hindi naman ibig sabihin na uh, they don't want you to understand anything, or Yeah. parang yun lang talaga. It's just a different kind of Yes. expression. Yes. And I think doon papasok yung rules of argumenting. Parang pag nag-away kayo ng asawa mo, I think this is universal na yung part na to na kailangan may mga rules kayo pag nag-aaway. Kasi kung dito pa lang sa day-to-day discussions, meron ng misunderstanding, how much more pa pag intense yung emotions, pag may problema talaga, doon nagkakaroon ng malaking conflict yung mga may asawa na foreigner. Kasi hindi nila naiintindihan na, kumbaga, minsan, ang goal naman ng mga mag-asawa, minsan hindi lang naman talaga mag-away. Kung gusto lang nila express yung sarili nila, gusto lang nilang sabihin kung ano yung naramdaman nila. Minsan, hindi lang natin na-interpret natin na iba. Parang ganun. And kalimitan naman, di ba? Like, sa maliit na bagay lang siya nagsisimula. Yes, correct. Then parang basura lang yun. Bakit biglang naging parang madamdamin na conversation na. Para maghihiwalay na kayo na dahil. Okay, ano po nangyari? So Paul, ano ba yan? Ano bang ibig sabihin ng rules of argument sa mga husbands dyan na, kasi ang mga feeling ko, ako mismo hindi naman ako confrontational na tao, so I try to avoid arguments. So para ako, naturally, in my default, para hindi ko na, ayoko ng mga may conflict or so parang, well, sa either hindi na ako nagkumikibo or nilet go ko na lang, pero hindi naman ako makimkimin din na tao. So pero ayoko lang talaga ng parang conflict and confrontation. So think, ano ba yung rules of argument na yan? So I think lang for the background, no, for how we go to the rules of argument, I think yung understanding of our confrontational values, ang mga Pinoy kasi, and totoo naman to generally, I can speak for mostly for Filipinos, hindi talaga tayo confrontational. Totoo talaga yun. Kumbaga, hanggat may iiwasan natin. Kasi nakita mo yun sa soap operas, yung bang pag nag-away kayo, isang beses lang, kunwari 10 taon na kayong magkaibigan, yung classmate mo ng grade 1 hanggang 4th year high school, di kayo nag-away, tapos pa nag-away kayo isang beses, parang nasira yung buong 10 taon nyo, no, na relasyon, di ba? Parang ganun yung, kaya minsan talagang lagi tayong ingat sa relasyon natin, hanggat maaari, hindi mo i-confront yung kaibigan mo. Or parang quietly aalis ka na lang, or hindi na lang kayo magkikita, tapos mag-iisip, ano kayo nangyari? Hindi mo magigets kung ano talaga yung nangyari. Hindi pinag-usapan Hindi na mag-usapan, parang ganun. Pero sa Germany naman, iba yung culture nila dito, no? Ang culture nila dito, very confrontational. Kahit na yung kunwari, yung stranger na nakita mo sa daan, may nagawa kang mali. Kunwari, hindi ka nagtapon ng basura, or yung basura mo hindi tama. 'Di ba may 3 dito section ng basura, 'di ba? Na experience ko yun, nagkamali lang ako ng tapon, dapat doon sa kabila. May nakita na matandang babae. Kinonfronta ako. Sabi, mali daw yan, dapat daw doon. Oh my goodness. Parang mali pa ako doon kasi ano bang klaseng ako, migrant na gano'n. Parang kamali lang naman ako ng tapon. So, pasensya na po. Kamali lang. Tao lang po. So, i-confront ka talaga nila pag may mali ka, as in culture nila yon. Pero hindi naman nangangahulugan na laging masisira yung relasyon. Although, maliit lang yung group of friends dito. Kasi sa atin mga Pinoy, parang lahat nga, di ba? Napag-usapan natin sa previous episodes, lahat is parang pamilya, di ba? Dito hindi. Talagang kung sino lang yung nakasama nila na matagal, kung sino lang yung naka-work nila ng maayos. Pero solid yun. Talagang kahit na kayo, umulan bumagyo, talagang kahit solid mag-aaway yun. pa kayo ng sabi mo na lahat, magkaibigan pa rin kayo. Yun yung pinagkaiba. So, may values din na okay din dito, okay din. Parang hindi naman na okay lang lahat dito. Lagi kayong mag-away or magsabi ng kung ano man.
parang walang filter. Oo. Hindi rin naman maganda yun. Oo. Kasi yung extreme nun is nakita ko rin sa ibang mga Germans na yung pati yung nanay tsaka yung anak hindi na nag-uusap. Oo, extreme na nga yun eh. Kasi nga yung sobrang sakit na. Oh, wow. Tama naman din. Yeah. So yung rules of argumentation na sinishare ko sa coaching ko is that kailangan nyo ng at least 5 negotiation agreements pa nag-away kayo. Ano yung mga dapat na hindi nyo gagawin? So may mga basic naman. For example, dapat walang name calling, which means parang you're stupid, ang bobo mo, you are so parang you're an idiot, mga ganon. You're so negative. Ang simple ng ng rule na yan, pero actually may makakilala ako na mahirap siya i-apply kasi frustrating naman na yung emotion na hindi mo na-express mo yung sarili mo. So pag talaga namang lalabas ng mga name calling na yan na hindi mo naman sinasadya siguro, pero kasi with the frustration, so maganda yung may rule na parang okay, walang name calling. Yeah, masakit talaga yun. Meron nga akong kaibigan na mag-iwalay nga sila dahil dun eh. Dahil lang sa name calling parang of course over the course of 15 to 20 years hindi na-address yun. Tapos parang lagi kang ganun, hindi mo lang maliit na bagay pero tumatagal ganun pa rin yung pag-ausap niyo. So, sakit. Okay. Masakit talaga yun. Number 2, ito sa amin mag-asawa na I also encourage yung mga mag-asawa dyan, even Pinoy sa Pinoy huwag nyo laging parang ungkatin di ba? Parang huwag nyo laging iungkatin mga history subjects. History na mag-asawa na kayo for 10 years. Kung alala mo ba nung 2010, ganyan, ginawa mo sa akin to. Hindi na siya yun eh. Hindi na siya yung tao na yun. Ibang tao na yun. Oo. So, laging ganun eh. Laging merong, para lang ba masabi mo na yung nangyari ngayon, justified. Kasi ginawa mo sa akin to 10 years ago. So, nagiging mahirap yung argument, hindi na nare-resolve ko yung issue kasi laging may kakabit na issue nung kakabit. So, hindi na address ko ano talaga yung issue ngayon. So, isa sa mga rules yun. Marami pang rules na pwedeng i-share sa coaching. And yung last na lang na i-share, number 3, is yung politically correct. So, meron talaga kami ano ba yung politically correct? Specific words na hindi namin ginagamit. Okay. So, for example, pag nag-aaway kami, bawal gamitin ang always at never. Uy, interesting yan. Ano bang, parang masyadong common naman yan na words na yan. So, bakit, paano ba yun how does that work? So, kunwari, parang may nakalimutan ka na gawin, no? Parang nakalimutan mong bilhin yung isa sa mga ingredients na sinabi sa'yo ni Mrs. na bibilhin mo. Sauerkraut, yeah. Sauerkraut, ganyan. So, pag nag-away kayo, why did you forget? And then sabi ni Mrs., you know what? You always forget to buy this sauerkraut. Ganyan, di ba? Or you always forget to turn off the lights in the evening. Always. Ayan. Oo nga. Nakaka-trigger yun kasi yan. hindi naman totoo yun na always mo laging nakakalimutan mo yung mga bagay na yun. So, important na ma-discover yun to your wives. Kasi may trauma naman talaga yung bawat isa sa atin. Na may mga words na nagamit na hindi mo na-experience ng asawa mo na masakit pala sa kanila. Kasi hindi mo alam kung yung nanay nila o yung classmate nila, lagi silang niloloko na, alam mo yun, bobo mo pala. So, parang ikaw, binibring up mo ulit yon pag hindi mo alam kung ano yung mga words na yun. So, at paano naman yung never? Ano yung example so never, ng never? Kunwari, it's a show of neglect. So, you've never given me this time for myself. Ganyan. Or you never bought me flowers. Yung mga ganun. Parang may hugot yan. May hugot, di ba? So, yung mga aspirations na in-expect nila sa'yo na hindi mo nagawa. So, gagamitin mo yung word na never. Pero minsan kasi, pag nag-aaway ka, hindi naman totoo yun. Oo. Bugso ng emosyon lang naman, di ba? Oo. And depende kasi kung anong klaseng person ka, no? Pero for me and my wife, words really matters. Hindi parang napapaisip kami, ano ba to? Galing ba talaga to sa puso o galing ba talaga to sa galit? Kasi minsan, pag nag-aaway kayo,
Tapos lumalabas yung mga ganun. Minsan kini-question ko yung sarili ko na, ano ba to? Galing ba talaga? Ito ba talaga yung nasa puso niya na hindi lang niya masabi? That's true. That's true. Na kailangan lang niya ilabas. So, meron na mga ways na magawa ng maayos yun. So, one way na ako na isang experience ko sa flowers na yan, you know? I mean, sa flowers na yan, mga kababayan hindi tayo masyadong romantic sa Pilipinas, pero hindi naman ewan ko baka sa Cebu lang ito. Hindi naman sa Cebu kasi where I grew up, hindi naman masyadong culture or popular yung bibili ka ng flowers para sa sa wife mo or sa kasintahan mo, para pang Valentine's lang talaga yun. So hindi naman siya yung at saka hindi naman siya basta-basta nabibili kahit saan ang bulaklak. At least sa Cebu, hindi ko alam ko sa I mean, you can buy sampagita on the streets, but nobody gives sampagita naman to the wife, no? Para sa altar yun, di ba? So ako hindi ko talaga siya ugali ang magbigay ng flowers. Okay. Very rare yun kasi but dito ang dami kasing flowers na nabibili sa supermarket, kahit saan meron. So that to me, that is a clue na culture pala ang magdala ng flowers sa anything. So hindi ako ganyan. So parang minsan lang talaga ako magbibili ng flowers. Like feeling ko pag may okasyon lang, 'di ba? Kasi yun yung parang training. Yes. Kasi mahal sa Pilipinas, 'di ba? Hindi ka na nag-iisip ng flowers sa Pilipinas. So hindi practical, hindi practical. Oo. So isang one time si Sophie nag-ano siya. Parang hindi naman niya sinabi na never. Okay. Hindi naman kasi totoo 'yun. Times naman. Pero parang naglambing lang ba, sabi niya, like parang kailan mo naman ako bibigla ng last binigyan ng flowers. Flowers ko. May ano ba? May requirement. May requirement pala. Pero every week. Pero tama ka kasi pag feeling ko, pag sinabi niya noon na time na yun na you never brought me flowers, magagalit na talaga ako kasi hindi naman totoo yan. Hindi naman totoo yan na hindi ka nagbigay. Yun lang ang tama naman yung sinabi mo. Tutunan ako dyan. So, that's good. Yeah. Natutunan ko din yun in the hard way. So, ibili ako ng flowers mamaya. Tapos itong show. Yeah. And I think the key, ano nga ba yung key virtue natin, if ever, para sa communication? Ano yung tingin mo mga virtues na kailangan natin matutunan? May isang verse ako na really that's close to my heart na iniisip ko pag in times that I'm really communicating something. And there's that verse that says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yes. Diba? May verse na ganyan. Yes. So, kahit na medyo minsan na stress ako or medyo kumbaga emotional ba, na hindi gusto mong ma-express yung sarili mo parang hindi. Ito yung verse na nagpapakalma sa akin, di ba? Kasi alam ko naman na ayoko talagang magbitaw ng salita na nakakasakit. Hindi lang sa asawa ko, kung kahit kanino, like always I know na okay lang mag-admit ng emotion, but wala tayong karapatan na manakit ng ibang tao with words. So yun yung parang nag-ground sa akin. Wow. Tama yan. Kasi kailangan mo talaga nung patience and yung bang self-control. Yeah. Yun, di ba? No? Na hindi nangangahulugan na dahil meron tayong freedom of speech, kailangan natin abusuhin yung freedom of speech natin na kailangan, ano lang gusto mong masabi, sasabihin mo lang. Di ba? Kasi ang hirap, di ba? Pag sinabi mo na, hindi mo na mababawi kahit nasa babawiin ko. May yung sakit na nandun pa rin. Andun And I think I heard, I know I sa experience ko na I heard one of these, one of the preachers said na our words linger longer than our presence.
'Di ba? Yes, Totoo yes. naman, 'di ba? Mas Oo. nareremem mas narerem ano ba yan? Naalala. Mas naaalala mo yung how you felt and naaalala mo yung words na sinabi sa'yo ng mas matagal kahit na wala na ang tao diyan. Parang Kahit na mamatay na, kahit no? namatay na, 'di ba? Yes, yes, yes. It always like parang Yes. it pierces your heart deep. So Okay. kaya nga yung power ng words is Yeah. really very different. And Totoo. hindi siya dapat basta-basta ganun na lang. Totoo yan. Kaya very important yung words natin kasi it carries weight, no? Yeah, so whatever relationship you have, whether Pinoy man yan or foreigners, mas mabigat pa nga sa foreigners yung words mo kasi hindi nila masyadong na-interpret yun eh. Pag hindi mo na-explain yun ng maayos, no? Parang yung thought na ano yung behind doon sa sinabi mo, nandun yun, nagli-linger. Yeah. Kung misunderstanding yung hindi nyo naintindihan yun, kung hindi nyo napag-usapan yun, nasa puso niya yun, nasa isip niya yun. Kaya importante talaga na be careful with our words, no? Yes. And also, I think, hindi naman siya, wala naman talaga siya sa language, di ba? Naalala ko, yung language structure, kahit German man yan, Mandarin or whatever, it's just a medium of expression. Yeah. Ang importante talaga is na-express mo ba yung nasa heart mo at naparating mo ba yung message in not necessarily in the verbal way but also in a non-verbal way or in acts of service. So kaya I think sa buhay mag-asawa kailangan nating i-consider talaga ang buong expression ng communication. Yes. At hindi gawin ang language as an excuse for mediocrity and you know. And I think the way we can end that episode for today is really about how we can learn our miscommunication techniques to cope up with it. Kasi hindi nangangahulugan na obviously for foreign couples or mixed couples, mas maraming miscommunication na mangyayari. So one of the things that we need to really learn, and this is our challenge for you today, guys, is to find your communication rules. Kasi maraming miscommunication na mangyayari sa inyo. So if you have some miscommunication, you need to have some techniques. How would you learn to realize na, okay, how can we communicate that we are not aligned? Or how can I know that you didn't understand me? How can you know that I didn't understand you? So, yun yung mga parang things that we can discuss further in our future episode. Yes. Wow, ang saya. So, sa pagtatapos po ng ating episode, may challenge po tayo. Yes. So, maganda tong challenge na to. So, ano ba ang challenge natin ngayon po? So, yun. So for our challenge for today, hanap kayo ng 3 communication rules na pwede nyong gamitin for your arguments. Maganda. Kumbaga, paghahandaan natin yung moment na yan na hindi mo naman ine-expect or in-anticipate, no? Pero maganda tong ano to. Parang handa ka, di ba? Pagka nangyari yun, handa ka, alam mo yung gagawin mo. Parang ang experience yan, pag nasunog yung bahay nyo, di ba, kung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, matataranta ka, di ba? May drill na. Kumbaga may fire drill. Yun, yung ganun. So, hanap kayo, tulad nga nung sabi ko kanina, no, gamitin nyo yun, or pwede rin kayo mag-isip ng applicable sa inyo. And hopefully, makakatulong talaga siya sa inyong relationship. At pag-usapan ninyo ng mag-asawa para din naman pag medyo nag-heat up na yung conversation, meron na tayong may mga break. batas. Yes, correct. Okay, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Pinoy Husband Podcast at sana naman po may napulot kayo sa aming pag-uusap ngayon. Alright, maraming salamat. Sa susunod po, huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa aming channels. And ang importante po ay hindi po naman ito para maging perfect tayo, kundi para lang mag-improve na tayo maging isang mabuting Pinoy husband. Alright. Okay. Bye!